Joint Memorandum Circular na nilagdaan para sa kapakanan ng mga kababayan nating persons with disability. Ating tatalakayin kasama si Dandy Victa, ang OIC Deputy Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asik Weng and Ma'am Chi. Sir Dandy, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, gaano po ba kalaki ang bilang ng mga persons with disability natin ngayon sa bansa? Maaari niyo po bang ipaliwanag ang kahalagahan nitong Joint Memorandum Circular para sa mga PWDs at senior citizens, sir? Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagpahayag tungkol po dito sa ating Joint Memo Circular. Sa kasalukuyan po, batay po sa records po ng Philippine Registry of Persons with Disabilities, may kabuuan po ngayong 1,324,206 na persons with disabilities na may ID po as of December 19. And with the Joint Memorandum Circular po, ito po ay nagpapalakas sa ating adhikain na ma-monitor po yung mga programs and services for persons with disabilities. Sa pagkakataon po ito ay lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan ay matitingnan po natin sa kanilang mga budget. Magkano po ba ang inilalaan nila na budget para po sa ating mga kababayan na may kapansanan? Sa inyo pong pamumuno, sir, sa National Council on Disability Affairs, ano-ano po yung mga programang dapat bigyang prioridad para sa mga PWDs ng ating bansa? Sa kasalukuyan po, as far as the National Council on Disability Affairs is concerned, may isa lamang tayong programa. Ito po yung pagtataguyod po sa karapatan ng ating mga may kapansanan. But more importantly po, para po ma-realize po natin itong mga karapatan na ito, ay ang pagkakaroon po ng mga support services for persons with disabilities. Bawat isang kategorya po ng person with disability ay nangangailangan po ng iba't ibang support service. Kaya importante po na talagang ma-monitor po natin yung mga programa po ng bawat ahensya ng pamahalaan sapagkat ito po yung dapat na makita sa mga programa natin na meron po tayong support service na inilalaan po sa ating mga kababayang may kapansanan. Okay, Sir Dandy, speaking of support services nga po, marami po sa mga amenities at lugar sa mga lungsod na nakikita natin hindi masyadong PWD friendly. Gaano po kalaking partisipasyon ang maaaring ibahagi ng mga lokal na pamahalaan para sa mga programa para po sa mga PWDs? Tama po yung obserbasyon. Napakalaki po ng ginagampanan po na tungkulin ng ating mga local government unit sapagkat sila po ang talagang inaatasan na magpatupad sa mga locality, sa mga community na mga programa. At ito nga po yung pagkakaroon po ng ating mga support services para sa ating mga may kapansanan. Katulad for example po ng kung meron po kayong mga kliyente po, customers na deaf persons, kailangan po meron po tayong available na mga sign language interpreters or nakakaintindi po yung ating mga frontline services para sa pangailangan po ng mga deaf using Filipino Sign Language, for example. Sir, sa usapin naman po ng employment para sa mga disabled or differently abled nating mga kababayan, are we looking forward na isa din sa mabibigyang pansin ng joint memorandum na ito ang pagiging produktibo ng mga PWD sa Pilipinas? Tama po. With this Joint Memo Circular, ma-identify po natin, unang-una, yung pong budget na nilalaan po specifically for employment of persons with disabilities. Sa kasalukuyan po kasi, mas marami po yung employment para sa tinatawag nating self-employment. But ang importante po na makasali po ang ating persons with disabilities sa mga open employment activities. At ito nga po yung pagkakaroon ng support service mula po sa recruitment, sa kanilang hiring, sa placement, at sa pang-araw-araw po nilang pagpasok sa kanilang mga hanap buhay. Okay. Pagdating naman po sa health o kalusugan ng mga PWDs, ano po ang mga kasalukuyang programa na mapapaigting pa nitong collaboration ng iba't ibang ahensya para sa kapakanan ng mga differently abled nating mga kababayan, sir? With the Joint Memorandum Circular, papapaigting po natin yung pong programa po natin sa rehabilitation and habilitation services. Ito po ang kailangan po ng ating may kapansanan para makaagapay po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ito po yung malaki po na ginagastusan po ng ating persons with disabilities. At sana nga po sa taon darating po ay ganap na po na maipatupad po yung ating PhilHealth coverage po for our persons with disabilities.
para po mapaigting po yung kanilang pag-avail po ng serbisyo as far as rehabilitation and habilitation po. Bilang panghuli na lang, sir, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na differently abled para sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Bumabati po ang NCDA ng maligayang Pasko at maligong Bagong Taon sa ating lahat at umasa po ang ating mga kababayan na may kapansanan sa progresibo pong pagmomonitor sa implementasyon po ng programa, proyekto at mga aktibidad para sa mga may kapansanan, lalo na po sa pagkakaroon po natin ng Joint Memorandum Circular. Sa pamamagitan po nito, mapapalakas po natin ang overall monitoring po ng lahat ng programa. Right. It's about time po talaga at marami pong mga PWDs na masasayahan dito sa balitang ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Dandy Victa, ang OIC Deputy Executive Director ng National Council on Disability Affairs.